humahakbang, tumatakbo. Ako na may lumalangoy, tumatalon lumulukso. Tulad mo, tahanan ko rin ang daigdig. Ang bubong ko ay langit, kalupaan ang sahig, punot buntok ang haligi. Sa sapa, gubat at sa ilog lumalagi. Kaibigan, pansin ko mayroong pagbabago sa klima. Ang ilog ay umiinit, natutuyo ang sapa. At kung bumuhos ang ulan, talaga namang sobra-sobra. Kaya naglalaho, nawawala, butetet batang palaka. Kaibigan, balita ko, mayroon ka raw magagawa para ang palakang tulad ko hindi tuloy mawawala. Sa pagbabago ng klima, ang tao ay may hakbang. Ang tanong sa iyo ni Kokoy, ano naman ang iyong lundag? Ano nga ba ang iyong lundag? At this point, we will be presenting our climate change ambassadors. Climate change may be causing us a lot of tears and miseries. A lot of destruction and losses. But it also brings hope and opportunities and turns something ugly into a thing of beauty. Speaking of beauty, the Climate Change Commission is proud to present to you its young, intelligent, beautiful, and handsome ambassadors of goodwill, who brings inspiration and encouragement to the public to participate in the government's efforts to stop climate change. First, we have a popular TV host and personality. She is a homegrown talent of Kapamilya Station, where she is currently a co-host of a morning show. Bianca Gonzalez is also a model, a columnist, an editor, and a human rights advocate. In 2006, she was cited by People Asia as among the most influential personalities of the year. And in 2010, she was appointed by UNICEF Philippines as child rights supporter. Experts say that climate change is a complex issue. They say that climate change is not just the problem of one country but the whole world, that it does not distinguish between young or old, rich or poor, male or female. But even if it all seems so overwhelming, we as individuals can still contribute in the global effort to stop climate change. As individuals, we can make a difference. Start small. Start in your own home. Plan and see this plan work. Like our first ambassador, she is also brains and beauty, and full of compassion for people. Mayor Pi Alvarez earned a degree in International Business Administration, with a concentration in Environmental Technology and Global Marketing from Babson College in Boston. After graduating, she worked in one of the prestigious companies in the U.S.
But, despite the wonderful opportunities and good life lying on her path, she chose to return to her native country, and devote her energy and intelligence to help her town, San Vicente, rise from the deep slumber of poverty. Because of her dedication, and remarkable achievements and vision in social developments, she also represents our country in various multi-stakeholder communities, at the World Economic Forum. Climate change is wreaking havoc worldwide. The Philippines is one of the most highly vulnerable to these adverse impacts of climate change. During rainy seasons, the country suffers the impact of strong winds and heavy rainfall brought about by typhoons, leaving behind a trail of destruction. Our dry seasons are hotter, killing crops and drying up our sources of water. But climate change is not all about misery. It also brings hope and opportunities. Let's plan and act. Let's plan for a community that is rich, safe, and sustainable, and act for the welfare of everyone. Our next ambassador founded a movement called Save Philippine Seas, which protects our rich marine resources. Anna Apasa identifies herself as the movement's chief mermaid. She is part of the British Council's Global Changemakers, and serves as the vice curator of the World Economic Forum's Global Shapers, Manila Hub. In June 2011, Yahoo! Southeast Asia hailed her as one of the 7 inspiring modern-day Filipino heroes for her courageous efforts in environmental conservation. And on March 22, 2012, she received the Future for Nature Award in the Kingdom of the Netherlands. She is the first Filipino and youngest recipient of this prestigious award. The sea is home to a wide range of aquatic life. It comes in all shapes and sizes, of colors attractive and bright. Certainly a source of awe and delight. Most importantly, it provides us the food we eat and jobs in agriculture and tourism that contribute to our economy. Unfortunately, climate change is threatening our seas and the wonderful creatures that live in it. Corals that provide shelter and food to fish are dying as a result of rising sea temperature. Add to this the destructive practices of harvesting the sea's bounty, and we have a resource that is slowly dying. But all is not lost if we put our act together. Let's join in the global effort to stop climate change. Let's plan and act. Let's plan actions that will help rid the atmosphere of poisonous greenhouse gases, the cause of global warming that trigger climate change, and put this plan into action. I plan, I act. Miguel Fuerte is the youngest governor in Philippine history. He is educated from the University of San Diego in California. Equipped with fresh and innovative ideas, this young leader has a lot to offer in uplifting communities and inspiring the youth to partake in the movement of stopping climate change. Times are changing and we need to prepare. Natural and weather-induced emergencies must be a priority because of climate change. For instance, places that were once considered safe are now feeling the brunt of typhoon and hurricane-like winds. Our weather has really fouled up that even habagat can cause typhoon-like floods. As Pag-asa warned, our weather will become wetter during the rainy season and hotter during the summer months. And because of this, we need to take extraordinary precautions in order to meet the extraordinary threats caused by climate change. We need to adjust our preparations and consider worst-case scenarios to ensure that our capabilities can withstand anything that nature can throw at us. We need to plan and we need to act. As Governor of Camarines Sur, a province that is yearly ravaged by typhoons, I plan, I act.
So now please help us welcome one of the most respectable TV personalities and highly recognized host and role model for this generation, our celebrity ambassadress, Miss Bianca Gonzalez. Hi everyone. Okay pa kayo? Yeah, thank you for that nice VTR. Okay. Yes. Yeah. So, hi everyone. Pwede ka bang brighten yung buong... Yeah. Ay, sila naman yung nabulag. No, parang I want to see lang everyone's faces. So, hi. Hi. Oo, buong umaga na kayo nandito. So, the four of us, well, actually, sadly, si Ana Oposa, the third beautiful lady you saw sa VTR, sadly, she is not here to join us. Sayang talaga. But you'll hear me, Mayor Pai, and Governor Mig speak to you. So, itatry namin yung very best namin to make it interesting for you guys. At hindi yung, kasi di ba nakakatakot? So yeah, we'll try our very best to make it interesting and light and hopeful para sa inyong lahat. I will just wait for my clicker. Ay, saan po ako mag-click? Kahit saan? Dito? Okay. Okay, yeah. So, to be honest, when I met with the Climate Change Commission with Secretary Lucille, ang main advocacy ko ever since talaga, education. So, syempre nandiyan yung environment, you know, we all care for the environment, di ba? Especially everyone in this room, I'm sure kahit papano you do, kaya nga kayo nandito, di ba? Pero it wasn't so much a passion of mine until I met sina Secretary Lucille and na-figure out namin na magkasama yun eh. Education, environment, kahit papano health, magkaka-connect lahat yan. So even if you say na hindi mo talaga siya masyadong advocacy, masyadong interest, kailangan involved kayo. So, bilang hindi naman hardcore environmentalist, naghanap ako ng way na parang, paano ko naman i-share yung message na for what we all can do to save the environment. Kasi di naman ako yung hardcore na like mayor, governor, or si Ana talagang have been doing environmental work for years. Ako talaga bago pa lang. Yun pala, ang na-realize ko, it's in the smallest things talaga. Ilang tao nandito? 800? 900? 1,000. Okay, so 1,000 tayo dito. And I will show you 10 things na para sa akin kung lahat tayong 1,000 dito, gagawin natin to, ang laking impact nun. Usually kasi yung tanong, isang tao lang ako, ano ba nung magagawa ko to stop future Yolandas from happening, di ba? Parang ang daunting, parang isang estudyante. How old are you? Ikaw. 15. I'm just a 15-year-old girl from, ano school mo, girl? La Consolacion. 15 years old lang ako from La Consolacion. Ano bang magagawa ko to help stop climate change? Di ba parang ang big deal? Parang, me? May ganong factor. Pero, to be honest, and this is a favorite quote from Angelina Jolie. So, siya talaga nagsabi ito. Sabi niya, if we all do a little, we can do a lot. So, itong papakita ko sa inyo, imagine kung times 1,000, ang laking bagay na nun. Okay. So, these are simple things I try to do. Hindi po ako self-proclaimed environmentalist. I in no way will say na talagang super hardcore environmentalist ako kasi ang dami ko pang hindi alam. Siguro, madami sa inyo mas may alam pa sa akin. Pero with these little things, na sana ma-share ninyo to other classmates na wala dito, to your cousins, siblings. Yan. The first is, ayan na. Ayan, okay. The first tip I would like to share is to try to use less plastic talaga. Ang laking bagay nun, kunyari pupunta kayong Ministop, 7-Eleven, yung tipong 2 bagay lang yung bibilhin nyo, huwag na kayo mag-plastic, lagay nyo lang sa bag nyo, sa pocket, di ba? Or very important, if you will go to the supermarket, kunyari sasamahan nyo yung mommy nyo, mag-grocery, mag-supermarket, mamalengke, magdala please ng sarili ninyong eco bag o bayong. Usually naman ngayon, kapag nag-shopping kayo, either
free yung eco bag or mga 15 pesos, may eco bag. Yung mga greeneration na eco bag nyo ngayon, gamitin nyo na yan. Okay? Pwede ba yung gawin yon? Pwede? Di ba madali lang? Oh, madali lang yan. Mga as much as possible, if you can use less plastic, please do. Okay, next. Ay, isa pa to. Lahat kayo estudyante, so ito, very, very, very relevant sa inyo. As much as possible, gamitin ang likod ng mga papel, huwag basta-basta magtapon. Yung parang magsusulat ka pa lang dun sa intermediate pad, name mo. Ay, mali na spelling, itatapon mo. Ay, sayang yon. Please, huwag niyong gagawin yon. Oo. As much as possible, please try to use less paper. At saka kapag, kunyari, we have faculty members here, ano? Kunyari, mag-give out sila ng handouts na may print out na yung likod. Huwag niyo sabihin, ay, cheap my school, hindi bagong paper. Hindi. Way naman yun to save the environment, di ba? If you have handouts to give sa lahat ng mga faculty members dito, don't be afraid to use yung meron ng mga sulat sa likod. Di ba? Kasi as much as possible talaga, if we can all use less paper, big deal yon. Isa ko pang tip sa students, ito I used to do this as a student, dahil lang ayoko ng mabigat na bag. Pero sa totoo, ang galing din yung way to use less paper. Sa isang notebook, ganyan kakapal, di ba? Di ba hindi naman yun nauubos in 1 year? So in 1 year, kunyari may isa kayong notebook, lagyan nyo ng divider. Math, Science, English. O, tatlo yon in 1 notebook. So, tipid na yon kaagad. Hindi nyo na kailangan bumili ng 9 notebooks. Ilan na lang? Magaling kayo sa science, hindi sa math, no? Hindi, joke lang. 3 na lang yon. Oo. So, if you can find any little way to use less paper, kaya ba yon? O, kaya. O, 2 checks na kayo. Okay. Ay, ito, bongga to. I actually don't know any other country in the world na gumagamit ng tabo. Meron ba? Oo, pero tabo, isang proudly Pinoy product, very, very wais. Alam ko minsan masarap mag-shower dahil syempre pagod ka after a long day, ganyan, or sa morning, di ba? Sarap-sarap mag-shower. Pero, sa totoo lang, mas maraming water yung masasave nyo kapag gumamit ng tabo. Oo. Ang item na to really says use a tabo, pero in general, it means conserve water. Napakalaking bagay nun. Sino dito yung kapag nagtutoothbrush, hindi nagpapatay ng tubig? Aminin. Ay, o yun. Yan. Kayo, naku, kukurutin ko kayo. Hindi, joke lang. Oo, kapag nag-toothbrush, di ba babasain mo yung toothbrush mo with toothpaste? Toothbrush. Patayin mo naman yung tubig. Hindi naman masyadong effort yon. Konting ganun lang yun, no? Oh, kaya ba yun? O, try nyo. Kayong mga hindi nagpapatay ng tubig. O, kunyari toothbrush. Okay, tapos patay ng tubig. Oh, kayang-kaya mo naman pala eh. Bongga. Oo. So, as much as possible, don't keep the water running so much. Kasi, we all have to conserve water. And though tabo is just one way, marami pa na mga ibang ways. O, di ba? Thank you to Kester for my presentation with moving bubbles. Ang laking tulong and in every little things. Like for example, yung mga ginamit pang laba na unang rinse, pwede pang flush ng toilet, etc., etc. Napakaraming ways for you to conserve water. Kaya ba yon? Ay, kaya. 3 check na yan. Okay, 4. Ito, naku, napaka-importante. Lagi ako pinapagalitan ng mami ko dati na kapag umalis daw ako ng bahay, yung ilaw, iniwan mo na naman. O, sino nang nasabihan ng ganon? Na yung ilaw sa kwarto, iniwang nakabukas. Ay! Oo. Isa pa, di ba pag lumalabas tayo ng kwarto, lumabas ka din naman eh. Taas mo lang yung hand mo. O, pack. O, same thing. Same medyo amount of effort. Pero kapag lumabas kayo ng kwarto, please, isarado niyo yung mga ilaw because we all have to conserve energy. And turning off lights is one great, simple way. Alam kong meron tayong Earth Hour every year, pero in our daily lives naman, pwede tayong magpatay ng ilaw kapag hindi kailangan. Lalong-lalo na kapag umaga, tapos bright naman, tapos mag-iilaw ka pa, wag na. Kaya may sun, oo. And another very important thing is unplugging. Sino dito may cellphone?
O, lahat naman, siguro may cellphone. Oo. Alam niyo yung pag nag-charge na kayo, tapos full bat na kayo, pero iniiwan niyo lang naka-plug? Ay, isa pa yan. Nako. Akala niyo, full bat na ako. Okay na yan, papabayaan niyo. Pero no, that still consumes energy. So, as soon as makita niyo yung cellphone niyo naka-charge, i-unplug niyo na. Oo. Or I'm sure narinig niyo na, kunyari, kung sino man dito may aircon, microwave, o anong mga appliance. Huwag naman yung ref, baka mabulok yung mga pagkain nyo. Pero kung ano mga appliances ang pwedeng i-unplug kapag hindi ginagamit, very important for you to unplug it. Pwede mong isipin kasi na, hindi ko naman ginagamit eh. Naka-off lang naman. Bakit ko kailangan i-unplug? Kailangan nyo pa rin i-unplug to conserve even the smallest amount of energy. Kaya ba yon? Okay, kaya. Ayan, ito ang isa pang, maybe ang mas concerned dito yung mga mommy natin, mga daddy natin. So siguro ito, pwede natin sabihin sa kanila. Unless meron sa inyo na kayo ang bumibili ng ilaw para sa bahay at appliances. Oo, ito ay para sa inyo. Nakita niyo na ba yung commercial ni Tito Boy Abunda na proudly kuripot? Ayon. Ito ang isang way ng pagiging proudly kuripot. Itong mga LED converter, ito yung parang sinasabi niya sa commercial niya, na pag binili mo, mas mahal man dun sa regular mong binibili, in the long run, makakatipid ka. LED lights last as long as 5 times longer than a regular light and consumes super less energy, meaning bababa din yung Meralco bill ninyo. So, even if mas mahal siya kapag binili ninyo, kung 5 years naman ang itatagal, kung mas mababa naman ang monthly electricity bill nyo, di ba mas sulit? So, converters naman, madami ng aircon, ref, and other appliances na parang naka-inverter naman ngayon, makakasave din yun sa electricity. Kung pwede rin kayo gumamit ng voltage regulator, napakaganda din nun. Tapos yun na lang yung i-off at on ninyo. Pwede nyo ba yun sabihin sa mga mommy at daddy ninyo? Kaya? Okay, yes. Sabihin nyo, Mamaya, i-text nyo sila. Okay. Next. Okay, ito. Number 6, fancy yung give love in transit. Pero ang sa totoo niyan is commute or carpool. Yan lang ibig sabihin yan. Kung meron man, kung pumunta kayo sa school, sino dito nagka-commute papuntang school? Yes, yes, yes. Oh, very good. Very good kayo. Sino dito, may kotse pero sumasabay, parang barkada kayo na pumapasok sa school? Carpool. Ayan, meron din. Yan ang mga very good. Siyempre, the less cars we have on the road, the better. Or kunyari, pamilya kayo. May lakad kayo on a Sunday. Hindi yung bawat lakad ng bawat miyembro ng pamilya. Okay, si tatay lalabas. Si mami lalabas. Si kuya lalabas. Isang labas na lang kayong lahat, tapos isang route na lang kayo, di ba? Parang ganun lang. Pero since halos lahat kayo, nag-raise ng hand dito, very good na kayo. Check na kayo dyan. Okay. Ay, tama. Palakpakan ng sarili. Okay, next. Sobrang uso na ngayon ng mga earth-friendly, eco-friendly na products, di ba? Kapag pupunta kayong mall, I'm sure you see a lot of these. Everything from toiletries to home cleaning, to bags, to clothes. Di ba sobrang dami na ngayon na produkto na ganito. So, hindi ko naman sinasabi na 100% kailangan lahat ng gamit nyo earth-friendly. Pero, unti-unti. Lalo na ngayon, Pasko, kapag magbibigay kayo sa family members nyo, sa boyfriend or girlfriend ninyo, ayan, oo. Take into consideration nyo anything that might be earth-friendly, malaking bagay ang magagawa nun. Ayan, okay. May model tayo ng Greeneration shirt, and then, ito yung eco bag na naman na sinasabi ko. Next, ito, very important, pwede nyo gawin sa mga, ang cute ng presentation. Okay. Sobrang daling gawin sa mga kwarto ninyo. Kasi I'm sure lahat tayo merong mang electric fan or aircon dito sa ating mga kwarto. Bakit napaka-importante to clean our coolers? Kasi, for example, meron kang electric fan o aircon na super dumi, yung sobrang alikabok na, ibang level na.
Siyempre, kapag tinurn on mo yon, it needs more energy para gumalaw, para magpalamig. So, ayun. Or kunyari, yung ref, kapag sobra na yung yelo niya, yung parang talagang kailangan mo na ganunin para kunin yung hotdog o kung ano man sa freezer, anything that is a cooler will always have to be cleaned kasi kung hindi, it really takes up more energy. So, siguro pwede kong ibilin sa inyo na once a week, linisin nyo mismo yung mga electric fan or yung mga aircon. Kahit kwarto nyo lang eh. Siyempre si nanay, si kuya sa kanilang mga kwarto yon. Okay ba? Pwede ba yung i-favor sa inyo? Yes. Okay, very good. Okay, ito namang number 9. Read up and be aware. Actually, kayong lahat, for being here, check na to sa inyo. Kasi you wouldn't be here kung wala kayong pakialam. Nandito kayo kasi you care. So, sino dito may Facebook account or Twitter account? Yan, I'm sure lahat kayo merong some sort of social media account. Now, ang swerte-swerte ng generation ninyo, kasi nung panahon ko, the library pa kami, kailangan dyaryo kung kailangan ka malaman. Ngayon, wake up in the morning, bukas lang ng cellphone, ito na ang latest. Si John Lloyd, Coco Martin. Yolanda. Imagine, mag-browse lang kayo ng Facebook or Twitter, lahat ng pinaka-latest na news, kaya niyong makita within 5-10 minutes. Sobrang swerte ninyo. So, use this power. Kapag meron na kayong nakitang anything environment-related, imagine sa inyo, isang click na lang yon, makikita niyo na yung pwede niyong basahin na siguro you can read in 1 minute. Nung panahon ng mga nanay natin, even panahon ng mga ate nyo, wala yan. So, huwag nyo i-take for granted yung convenience na yan. So, there are different social media accounts that you can follow, such as Get Ready Pinas. Kung medyo mas hardcore kayo, gusto nyo malaman yung mga talagang UN levels, yan. UN Climate Talks, pwede. Or, ang pinaka-importanting account na kailangan nyo i-follow, now na, ang Climate Change Commission. Yan, okay. So, sa Twitter, sila po ay CCCPHL. Yan, okay. Imagine, kung fina-follow nyo sila, everyday, kung meron silang update, makikita nyo within 140 characters. Wala man yung 0.3 of a second ng time ninyo para magbasa ng 140 characters. Kaya, please do follow these important accounts. Kaya ba yon? Okay, kaya yon. Okay, we have the last item na again, I think all of you check na kayong lahat kasi nga nandito kayo. It's very simple. Itong last item is care. Yun lang siya, care. It's super taken for granted. Sino sa inyo ang nakikita na ng sasakyan sa harap ninyo na may nagtapon ng kung ano man sa labas ng window nila? Diba nakakainis? Gusto mong, kung hindi mo bibip-bipan, gusto mong bumaba, hoy, yung basura mo, itapon mo ng ayos. Gusto mong ganunin, diba? Or sino sa inyo yung nakikita ng classmate na, pakul, merong basura, yung basketball niya, di nag-shoot, deadma. Ay, gaganunin lang naman niya, yan. Little things like that, you should care. Yan yung mga keeping the water running. Kunyari, nagtutoothbrush ka. Balik tayo kay toothbrush. Toothbrush, nakabukas yung tubig. Anak, Yama, ay, umalis pa ng kwarto yung tubig. Little things like that. Kasi if you care, you will care enough to shut the faucet. If you care, you will care enough to throw your trash properly. If you care, you will care enough na kapag may gumawa ng masama na nakita mo, susuwayin mo siya. Ganong level ng care. And dahil wala dito yung co-ambassador ko na si Ana Oposa, there is a quote na favorite niya, na favorite ko rin. Kaya dahil wala siya dito, pwede ako ang magsabi sa inyo. Hindi niyo to generation, but it was a movie in your time, and it is called The Lorax. Yeah. Oo. Merong sobrang, kasi kapag bata ka, kapag nakita mo tong quote na to, it really doesn't mean much. Pero when you get older, or kayo bilang mga aware na citizens, parang kitang-kita mo yung wisdom sa kanya.
It simply says, unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not. So it simply says that kung lahat tayong 1,000 dito can do these 10 things and more, imagine kung gaano kalaking impact yon. So please share to everyone else na wala dito sa room na to what they can do. Because again, if we all do a little, we can do a lot. And again, if we don't care, nothing is going to get better. So thank you all for being here. And yun lang. Thank you very much, Miss Bianca Gonzalez. Ibagyod ang karon ng kaniadto ang kuan klima. Init karon ang panahon kaysa niadto. Ang sa una medyo maayo yung pakuha niadto sa una pero karon multi ka gamay man ang pakuha sa panagat. Service talaga namin. Nagbabago talaga yung coral reef ng Port Barton. Dati matitingkad na green, unti-unting nagiging brown tapos wala na talaga. Makikita mo mamatay talaga ang corals, nasisira. Project, I really saw that they would fill the gap that San Vicente has been missing all these years. There are ways to make it more green and climate resilient para naman nakakatulong tayo, not just sa San Vicente but sa buong Pilipinas. Now to share with us the Echo Town experience of the municipality of San Vicente, ladies and gentlemen, our Greeneration Ambassadress and the youngest Chief Executive in Palawan, Mayor Maria Carmela Pai Alvarez. Hello? My God, ang liwanag. Pwede bang patayin yung ilaw? Ayan, thank you. Is it okay? Do you all still see me without the spotlight? Okay, good afternoon, everyone. I'm very excited to be here. My name is Pai Alvarez. Where's the present? Okay. Kester. Lagyan natin yung presentation. My name is Pai Alvarez, and I am the mayor of San Vicente, Palawan. I am also a Greeneration Ambassadress for the Climate Change Commission. And I'm here today to share with you my story and our experience in San Vicente with the Climate Change Commission. Who here has been to Palawan? Ang dami. Did you like it? Anong nagustuhan ninyo sa Palawan? Underground River. Ano pa? Honda Bay. Ang init ng ilaw. Honda Bay?
Saan pa? El Nido. Sino dito nakapunta na ng San Vicente? Ako lang ata. Gusto nyo bang makapunta sa San Vicente? Pero kailangan yung makinig. Okay? So during my very short presentation, you will have to listen. And in the end, I will ask you one question. And whoever can answer that question in the end will be given an all-expense paid trip to San Vicente for 2. Okay? So makinig kayo, mga estudyante, di ba? Take notes. Okay? Sayang yan. Dalhin nyo yung mga nanay, or tatay, or boyfriend, or girlfriend. Okay? So, inaantay lang natin yung PowerPoint presentation dahil hindi ata gumagana yung laptop. Okay na? 5 minutes? Not yet, wala pa. Okay. Excited ba kayong pumunta ng San Vicente? Pagdating nyo doon, uwi na kayo. No, just joking. It will be a 3-day, 2-night weekend. Okay? So, kung sino man yon, very lucky na makakasagot ng ating question later on. You will be very, very surprised and you will enjoy San Vicente very much. It's a very, very beautiful town. Wala pa rin? Okay. So may I ask, what schools are present here this afternoon? St. Francis? Here? Wow. Diyan po. Santa Catalina, ang dami. San Agustin. And you are what year na po? 4th year? 4th year? Puro 4th year? 3rd year? 1st year? Oh, okay. My laptop? Okay, I apologize, guys. Technical difficulties lang sa presentation ko. Anyway, going back to all of you that are students, have you thought of what courses you will be taking in college? You are in college? Meron. College? Akala ko high school. Both? Okay. So, saan po yung mga college dito? Ang dami yun. Saan ang high school? Okay. Sorry, I thought this was all high school. Yun ang sinabi sa akin. Alright, so para po sa inyong mga college student, ano yung mga course nyo ngayon ano yun? IT. Meron ba dito mga nag-environment course? Doon. How about, ano pa ba? Tourism. Meron? Oh, baka gusto nyo sa San Vicente dahil once we develop with resorts, pwede kayo doon magtrabaho. Galing naman. Did it work? So ano na po yung mga natutunan nyo today? Ano na po yung na-present sa inyo? Marami na ba? Yes? Yes na lang kayo ng yes? Marami na? I'll just do it here. Can you talk first? I'll do it. Okay, because we're having some technical difficulties,
Ayan, so nakita niyo yung hamon na binigay ni Mayor Pai. Sobrang solid nun. Na right after ng talk niya, all expense paid all the way to Palawan. Meron na ring mga winners niyan sa Visayas and sa Mindanao. So, sino kaya ang magiging winners nitong all-expense Paid trip 3-day to Palawan? trip sa Palawan. Magagaling kaya yan sa high school or sa college? Kaya dapat maging attentive kayo sa i-discuss sa atin ni Mayor Pai. And actually, may trivia tayo. Doon pala yung set ng Survivor Philippines. So pag nakapunta kayo sa San Vicente, Palawan, mapupuntahan niyo yung set. Nice. Alright, so... Ikaw ba, makikisali ka ba sa competition? Hindi, sige, sa mga kids na lang. Naks, kids. Ayan, so balita namin, okay na raw yung presentation ni Mayor Pai. So Again? listen up guys ha. Sobrang big time ng reward na mabibigay. Bawal po kami sumali, Mayor. Bawal kami sumali. Wow! Oy, meron ka ng special invitation from the Mayor. Again, Mayor Pai Alvarez. Thank you. Thank you. I apologize. It took a while. All right. So, are you ready? Okay, so I was asked to talk to you guys about the Eco Town in action. What we are doing in San Vicente. Sinabi ko na nga kanina, my name is Pai Alvarez. Ako po yung mayor doon. It's my second term now. And just to remind everybody, may buko pie. Alam niyo po yung buko pie, masarap. Ano pa? Meron ding apple pie. Pero, wag na wag niyo akong kakalimutan dahil ako ay si Mayor Pai. Okay? Okay, so next slide. I want to talk to you guys about Palawan. And when we talk about Palawan, you look at this banana-shaped island sa baba ng Luzon, no? No, we are Luzon. Tama? Yes. One city, 23 municipalities, 432 barangays, and a population of 893,000. We are almost going to reach 1 million. Next slide, please. And then, San Vicente. This is my hometown. Dito po ako lumaki, dito rin po ako nagtatrabaho. San Vicente naman, ito po yung mapa ng aming town. If you can see, marami po siyang coastline. Our coastline totals 165 kilometers. And that is 165 kilometers of beach, of pure white sand. 10 barangays, 30,000 residents, and napakalaki po namin, around 165,000 hectares. That is equivalent to 330,000 football fields. Super duper laki ng San Vicente. Ito po ang picture ng aming beach. Ang ganda, di ba? Gusto niyong pumunta dyan? O, so makinig kayo. Okay, so yung unang cove, anyway, our beach kanina, yung unang cove, that is our longest beach na 14.7 kilometers. Diyan po talaga manguna yung tourism development. So mga resorts, commercial establishments, pati na rin yung mga beach house, diyan po namin yan ilalagay. And next slide, tingnan nyo naman ang aming sand. Napaka puti, napaka pino, and talagang one of the very few beaches in the Philippines na virgin pa. So, napakaganda. Pag titingnan nyo naman po ito po ang forest cover sa San Vicente. Out of the 165,000 hectares of land, 86% is like this. Hindi po yan kalbo, hindi po yan deforested. So talagang yung forest po namin sa San Vicente ay intact. So, bakit sa San Vicente? Yung Eco-Town framework na to, pwede din naman ma-apply sa ibang mga munisipyo, sa ibang mga towns all around the Philippines. Why San Vicente?
If you look at this photo that I have, if you look at this photo that I have, you see the beach sa may likod ng picture, light material homes living right by the seaside, and then yan na po yung forest, tsaka rice fields sa likod. This is a scene you will see all over the Philippines, especially in rural areas that have yet to be developed. Sa San Vicente po, gusto namin maayos ang pag-develop ng aming town. Gusto po namin hindi lang sustainable, pero talagang iniisip namin kung paano namin maka-climate-proof ang aming lugar. Especially sa nangyaring devastation ngayon, nakita naman po natin with the Typhoon Yolanda and how it hit so many regions and how it destructed so many towns and complete wipe out po. We want to avoid this in the future. So para po sa inyong mga nag-aaral ng tourism, para po sa inyong nag-aaral ng environment, importante po na nasa planning ang mga LGUs na gumawa ng master plan para when they have development na, tama yung pagbe-build nila. 'Di ba? Sino ba po dito nakapunta ng Boracay? 'Di ba po, ang Boracay, napakaganda, marami pong nagpupunta, pero yung buildings, yung structures, yung wastewater nila, yung sewage, hindi maayos. Tama na po sa mga ganyang developments na hindi natin a-address. Now in San Vicente, we are at a point where we are in the grassroots level. So next slide, please. So, ito nga ho yun. High risk to climate change po kami dahil kami ay coastal community. Kung kami po ay tamaan ng bagyo, ang aming mga residente na nakatira right by the waters will be affected. Ang kanilang mga light material homes, yun po ay mawa-wipe out ng flash floods. We are a key biodiversity area. So, talagang sobrang ganda ng natural resources and ng biodiversity sa San Vicente. And our poverty incidence is very high. 35,000 residents, almost 80% are in poverty. And what do we need to be able to address these issues? Siyempre is good governance. Nandun po ako kasama ng LGU ko. We are there to support all these initiatives and all these projects so that we can say that San Vicente is being built from the ground up the right way. So nag-sign po kami ng Eco-Town Framework with Secretary Lucille Sering and the Climate Change Commission, and it's a partnership. You can press the slide. It's a partnership po with them, and I'm sure na-explain na po yan sa inyo kanina ni Secretary Sering how the Eco-Town works. Napakita na po ba sa inyo to kanina? Not yet. Okay. So, ganito lang po yung simpleng diagram. San Vicente is a mountain, beach, rice fields, forest, coastal town. And the Climate Change Commission is there to help us with capacity building, with training, and with leaving us with these systems to be able to identify our potential watershed areas, kung saan po kami vulnerable, saan po ang flood hazard zones. Paano din po kami makakapag-develop ng sustainable fishing dahil marami po sa amin sa San Vicente, illegal ang pag-fishing. That is our main industry and it is done in the most illegal methods. Bombing, cyanide fishing, spear fishing. The other week nga lang po, naka-encounter ako ng plunger fishing. Alam niyo po yung plunger, yung sa toilet. Yung sa toilet, yun po yung ginagamit nila sa mga reefs. Habang nilalagyan po ng poison yung reefs, ginaganon, tapos lumalabas lahat ng isda na mamatay. And again, there are so many activities like that all around Palawan, especially in San Vicente. Maganda po yung partnership namin with the Climate Change Commission dahil sila po ay inclusive talaga ang kanilang system. Dinala po kami sa Korea at yung aming partner naman sa Korea, the Green Global Growth Institute, ay nagpakita sa amin kung ano ang ginagawa nila sa Seoul. Ito yung tidal wave power plant nila sa Seoul. Napakagaling. It's a 200 megawatt power plant.
and it's powered by water moving left to right on top of this mechanism. Yun lang. Kung sa Palawan po, hirap na hirap kami sa kuryente at energy, tinuturuan po kami that there are alternatives. Hindi kailangan palaging coal. There are renewable energies. Next slide, please. Ito po, syempre may photo op. Alam niyo naman ng mga Pinoy, mahilig sa ganyan. Next one. And ito naman, this is a really good example. Ito ho sa Seoul ay yung Sudokwon landfill nila. Dito po ba sa Manila, alam niyo kung saan napupunta ang inyong basura? It's an honest question. Do you know where your trash goes? Saan po? Payatas? Okay, saan pa? Yun lang? Nagsisegregate po ba kayo ng basura ninyo? Talaga? Ilan po dito ang nagsisegregate? Ilan ang hindi nagsisegregate? Ilan ang walang basura? You know, garbage is very, very important. Although, wala pong gustong nobody wants to bring that up kasi, you know, it's not a very popular topic. Pero for a big city like Manila, for like other cities in the Philippines, like Makati and Pasay, you want to know where your garbage is going. In Seoul, ang ginagawa po nila, sobrang stricto sila sa pagkokolekta ng garbage. Na pag nag-segregate po kayo at hindi tama yung pag-segregate ninyo, hindi nila pick up in yung mga garbage bags. Iniiwan talaga habang kayo kailangan ayusin nyo yung inyong basura. Pagdating sa landfill na to, pinoprocess po nila 80% ng garbage derivatives. So kung paper or whatever, pinoprocess po nila yon para to turn that into energy. Kaya po merong maliit na energy plant din yan. Tapos yung matitirang 20% na i-decompose nila, nakita niyo ba yung golf course sa likod? Nakita niyo po sa picture? Yung green, lahat po yan basura. Tingnan niyo po yung photo. Lahat yan galing sa basura. The 20% na naiwan, ginawa nilang landfill sa golf course. Diba ang galing? And these are things that we have learned because of this partnership with the Climate Change Commission. So, next slide, please. Tapos, yung aming partners din po sa Korea, bumisita naman sa San Vicente. Tawang-tawa nga po sila dahil during our meetings, may nalaglag na ahas from the ceiling. Sabi ko, ganyan talaga pag nasa bundok ka. Welcome to the Philippines. Next slide, please. So, ito po examples na nagawa namin with the Climate Change Commission. Capacity building and training, which are seminars, workshops. Ito po, climate proofing for development training. So, yung mga empleyado din po namin sa LGU, ang CCC mismo ang nagfa-fund para sila ay magpunta sa mga establishments and workshops para matuto rin sila. So it's been I think 2 years or a year and a half long relationship with the climate change, and they've been doing all these trainings with our staff to make us, you know, have the capacity to be able to do this. Next slide, please. And more training photos. May validation, may feasibility. So talagang every month may nangyayari convergence. Now, when we talk about vulnerability, ano ba yung ibig sabihin ng vulnerable? I'm sorry? Easily hurt. Very good. Ano pa po ang ibig sabihin ng vulnerable? Uy, mga students kayo. Sagot naman. Weak. Weak ba? Weak, okay. What else? When you're vulnerable. Sensitive. Okay. Ngayon po yung nangyari na tong, yung Typhoon Yolanda nga ho. Would you say na vulnerable talaga yung mga areas na natamaan? Vulnerable talaga sila, diba? Kita naman natin yung destruction. That's the same thing we encounter in San Vicente. If you look at the house on the left,
yan po ay nadaanan ng flash floods. So, yung tubig umabot po doon sa sa ilalim ng bubong and pumasok sa loob. So, lahat ng kagamitan, lahat ng nasa loob ng bahay na wash out. And ano ba yung solution na ginagawa namin sa San Vicente? On the right naman is our GK Resort Community. I'm sure lahat po sa inyo dito, alam niyo po yung Gawad Kalinga. Nakapag-volunteer na ba kayo sa Gawad Kalinga? Talaga? Gusto niyo mag-volunteer sa Gawad Kalinga sa Palawan? O sige, punta kayo ha. Okay, so I want to talk more about the GK Resort Community and what we're doing to assess this problem. Next slide, please. If you look at this picture, ito po yung aming unang resort community. Sinabi ko na po kanina na sa coastline namin, dun po naninirahan ang most ng residents namin. Dun po sila, right by the water. Ang aming aim is to be able to relocate them about 100 meters to 150 meters away from their original homes. Second layer ng beach front. And then provide for them a housing system na hindi lang pabahay. A housing system na may livelihood component. Bawat bahay na ibibigay namin, may revenue generating factor. So para sa aming bed and breakfast model, duplex po yun. And each family will have one room to be able to have a guest or a backpacker stay in their bed and breakfast. O di ba may revenue na yung bahay? Hindi lang siya bahay na titirhan ng pamilya, it earns money pa. Ngayon, at saka hospitable naman po tayo mga Pilipino, so madali lang pong i-training yung mga pamilya na maging accepting sa mga guests and welcoming. And with this, we will be building 100 homes for our first project. 60 of that will be the bed and breakfast. 40 will be the shop house model. Yun po yung nasa far right na photo. Yung shop house, yan yung idea na bawat bahay ay may tindahan. Kung gusto mong magka-barbershop, kung gusto mong mag-laundry service, mag-vulcanizing shop, mag-sari-sari store, mag-massage service, or even mag-manghuhula service. Kahit ano, tuturuan namin yung mga residente namin na maging entrepreneurs. Because at the end of the day, if you look at our main problem, which is yung industry ng illegal fishing, and it is hurting our environment, hindi naman nila titigilan yung paggagawa ng illegal na methods kung wala silang alternative na mas maganda. Kung wala silang alternative na magbibigay sa kanila ng income. So ito pong isang project. Another assessment that the CCC showed us was the Coastal Resource Assessment. And in San Vicente, sad to say, we have sharks finning. And ano ba talaga yung solution? And I said kanina, it's alternative livelihoods. Being able to provide for our residents a solution to these problems. Next slide. So ito po yung mga ginagawa namin. Meron kaming mga tourism services training, construction work training, test the training programs. Nagtuturo din po kami ng sustainable farming, livelihood through music, and mechanic training. And then meron po kaming short courses sa aming college na binibigay po namin sa mga residents na gusto lang matuto ng mga skills training. Ginagawa po namin yan kasi kailangan naman talaga bigyan sila ng mechanism to be able to have the capacity for these new jobs. And lastly, itong Coastal Resource Assessment. Nakita po niyo yung picture sa left, yan po yung cesspool. Ngayon, pagka tourist destination ka, that's very common to see that their sewage and their waste goes there. Sa Boracay po, ganyan din yung mga nangyayari sa establishments na hindi nila na-correct. Pinayagan lang nila na yan ang gawin. So, ano po yung solusyon? Talagang kailangan, from the LGU pa lang, sa amin po, kami yung nag-e-enforce. Kami yung nagko-correct sa mga maling ginagawa. And with the right planning, with the right guidance, kaya naman po yung prevention para we don't end up overdeveloping and hurting the environment. Next slide. So, bakit po ito importante? Talagang I'm pretty sure that all the presentations today talk to you about how important this is. You know, climate change affects all of us.
It really does. Yung nangyari po ngayon sa ating bagyo, the devastation, nakita nyo naman po. Although sa Manila, hindi po natin naramdaman yung extremes nung bagyo. But talagang you see the news, you see the photos. Ako po nanggaling na po ako ng Coron and Busuanga and Colyon. I've been there for about a few days. And talagang grabe yung itsura ng town. Lahat po ng puno ay bagsak. They don't have any power right now. Power is going to be generated maybe in another 2 weeks pa. So talagang kawawa. And we have to think of measures and adaptations on how to address climate change. Next slide. These are just samples of photos sa San Vicente. Yan po ang itsura kapag kami ay natamaan ng typhoon at heavy rain. And it really dampers our local economy. Kung ano man yung mga kailangan namin gawin sa mga transportation and whatnot, you see the effects eh. So we need to be prepared for these disasters. We need to be prepared for climate change. I leave you with a quote that Mahatma Gandhi is very well known for saying, "We need to be the change we wish to see in the world." Kayo po ngayon, lahat po kayo mga bata pang students. I'm only 26, so you know, we're still both in the youth. We're all still both in the youth demographic. But to be able to do this, kailangan kayo magsa-start, kayo mag-i-initiate, and kayo talaga yung gagawa. And if you don't start, who else will? Next slide. So thank you for everybody for listening to my presentation. I hope naman na-enlighten kayo ng konti kung ano po yung ginagawa namin on a local level sa LGU. Before ko gawin yung ating question and answer para sa contest, meron po ba kayong mga tanong? Are we accepting questions? No. Later na. Okay. After na. Okay, with Bianca. Okay, so just my question. Ito na, para sa all-expense paid trip to Palawan. Nakikinig na kayo. Paano natin pipiliin yung sasagot? Paunahan, balugi yung sa likod. Hindi ako, I'll be here. Sila. I will just ask the question. Here? There. Here. Okay, so when I ask the question, paunahan to go to Jules. Huwag niyo siyang saktan, ha? Ayaw natin ng violence. Game. Okay. Paano yan? Paano yung malalayo? Lugi. Paano yan? Text? Text the answer? Text the answer to you? Anong text the answer? Paunahan mag-miss call. O sige. Okay yan ah. Ewan ko sila nagsabi, paunahan. Paano kung walang load? Diba? Paunahan mag-miss call. O sige, eto na lang. May Twitter ba kayo? Ayan. Kailangan may Twitter. Kung walang Twitter, I'm sorry. Okay, for those who have Twitter, ako din may Twitter, i-add nyo ako, @MayorPaiAlvarez. Add nyo po ako. Kasi kailangan yung answer, ipadala nyo sa akin, di ba? Ako yung pipili. Okay, hanapin, @MayorPaiAlvarez. Wala kayong Twitter? Ano daw? Walang Wi-Fi. Walang Wi-Fi, Secretary Meron ng Celine. Wi-Fi. Oh, ito na lang.
We will get one person from this side and one person from this side. Sino yung mauna? I will ask the question when you're up on stage. Okay? So, Jules, ikaw na lang. Whoever can get to Jules, ha? I'll ask a question. Just come up to stage. Huwag kayo magdala ng kodigo. Just come up to stage. Ready? Jules, dito ka. Jules, dito ka. Yan, dyan ka. Okay, sinong gustong sumagot nito, ha? Lapitan niyo lang si Jules and I will ask you the question and if it is the correct answer, you will be winning the trip to Palawan. When I say go, you just go to Jules. Ready? Ready? Jules, ha? One from each side na lang. One from each side. Ready? Get set? Sandali lang, nauuna kayo eh. Grabe. Kung kanina nga, parang hindi kayo lively. Ngayon, ang gulo-gulo nyo. Ready? Jules, lipat ka. Ready, ah? Get set? Only 2 people. Teka lang, atras kayo. Atras kayo. Grabe, ang daya nyo. Atras kayo. Only 2 people. Alright, ready? Yung photographer, wag niyong sagasaan, ha? Ready? Get set? Go! Grabe kayo! Are you okay? May tinulak nyo. Ang galing ninyo. Okay, who are the 2? Okay, 3 na lang, 3. So ito, mabait ako. Kapag 3 kayo makakuha ng tama, lahat kayong 3 can go. Okay, kung tama yung sagot, kailangan tama. Kailangan tama. Standby. May mga standby. Wala nang tulakan, okay? Kester, can you pull up the slide later? Can you pull up the slide later now when I ask for the question so I have the right number? Okay. Ready ka na? What's your name? Evon? Evon. What school are you from? From Polytechnic University of the Philippines. Wow! All right. So my question for you is, how many hectares is San Vicente? I don't know daw. Okay. No Diyan ka lang. coaching. No coaching, ha? Huwag kayong mag-coach. What about you, Aga, sir? Jay, ilang hectares ang San Vicente? 1.6 hectares. 1.6 million hectares. Okay, Jay, yung 1.6 hectares, siguro yung complex lang ng MOA yun. Yung 1.6 million hectares, tama ba yun? 1.6 million, malaki pa rin yun. Hindi. Okay, wait, sandali lang. What's your name? Marie Chris, ikaw. 167,000 hectares. 167,000 hectares! Uy, magtutulak. Teka lang, guys, ang mga students, kailangan nyo ata ng disiplina. Sandali lang, baba kayo dyan. Grabe kayo, ha? Baba kayo dyan. Wait lang, we'll go with them. Guys, nagtanggal na ng sapatos. Sandali lang. Behave lang kayo. We have to give them a fair chance. Okay, one more question. How long is the White Beach coastline of San Vicente? In kilometers. 132. 132. Mali. Thank you. And you? 1.4 kilometers. 1.4. Yun yung longest beach namin, 14.7. Okay, ikaw naman. Coastline, ha? 165 kilometers. 165 kilometers! Marie Chris, welcome to Palawan. Okay. I'll get your information later. Sorry. Thank you for joining. Tama na. Ayoko na nang may tulakan. Okay, Marie Chris, I'll give you my number later. Mag-usap tayo. Sinong dadali mo sa Palawan? Parents ko po. Ikaw. Hindi. Jules, grabe. Who will you bring to Palawan? It's either my mom or my dad po. You can bring 2. Yeah, so bring your parents. Okay, congratulations. Okay, makinig kayo sa ibang presentation, ha? Thank you, everybody.
Thank you po. Sana po nag-enjoy kayo ng kahit papano. And we will be entertaining your questions later on. Thank you. Thank you so much, Mayor Pai. Palakpakan natin si Mayor Pai. Mayor Pai Alvarez of Palawan. And of course, we would also like to recognize the presence of Commissioner Harrison Alvarez. It's over there. Yes, he also visited the Greeneration Summit po. And of course, sobrang saya ng nanalo ng free trip to San Vicente, Palawan. Sobrang swerte niya. At High school, no? High school student? College. At College dinagdagan na pa pala ni Mayor Pai ng isa pang ticket, di ba? for her parents. So at this point, Ate Pebbles, At this point, we already have our 2 ambassadors speaking and meron pa tayong isang ambassador na nagpa-unlock sa atin para mag-share ng kanyang initiatives sa kanyang local government unit. alright, so, so ito, kung kanina galing sa Palawan, ngayon naman magagaling sa province of Camarines Sur. So we will see kung meron ding free trip. Tingnan natin yan kay mamaya, kung sino Tingnan man yung natin ambassador kung- natin. Oo, kung magbibigay din siya ng free trip to Camarines Sur para tayo ay mag-wakeboarding. Tama ba? Yes, yun yung sikat dun eh. So yun ang nakikita natin na from our different ambassadors, nakikita natin kung paano nagmamanifest yung mga unique actions nila on how to adapt or mitigate climate change in their own places. Yes, Miss Bianca shared what her actions are in order to help to contribute in addressing climate change na sana ay na-inspire din kayong lahat. And Mayor Pai Alvarez was also able to share with us her local government unit's initiative on climate change. And from the talk of Bianca, yung important dun, especially as students pa lang tayo, syempre wala pa rin naman tayo dun sa professions natin, di ba? We're still students, especially high school students. Ano ba yung the least that you could do ay yung simple things talaga. So those simple things, sabi nga ni Bianca kanina, kung lahat ng 1,000 delegates dito gagawin yun, definitely we could do something that would really change the course of the world. Kung nasan man tayo ngayon, baka mapabawas pa natin yung climate change. Yes, if everybody will make a drop in the ocean, then definitely we can create a ripple and a wave. Yes. May Beauty pang queen, pang like a beauty beauty queen. Actually, Okay. before... Wag na natin pag-usapan yan. Those were the days. Okay. Beauty queen si Ate Pebbles natin. Joke lang yun. Okay. Ano yung favorite mo dun sa top 10 na sinabi ni Miss Bianca Gonzalez? Sa top 10, bukod dun sa mga gadgets. Last one, of course, care. Yung care. Kasi di ba, hindi mo rin naman kasi gagawin lahat yun, yung other 9, kung hindi ka mag-care. So it all starts with genuine sincerity. Genuine sincerity. Kung gusto mo talaga baguhin yung actions nyo, yung habits nyo, even yung processes nyo sa mga schools, sa pagsisegregate, kung wala kang sincerity sa ginagawa nyo, walang change na mangyari. So it should start with that genuine sincerity para magbago lahat yung mga habits na meron kayo individually or even in your own institutions. Yes. Caring talaga ang kailangan natin, di ba? It should start from within. Kagaya nga ng sinabi ni Mayor Pai, di ba? The change should begin with ourselves. Now, at this point, we will be hearing the experience of Camarines Sur in terms of climate change and the actions that they're doing right now to address climate change and also their tourism initiatives in the area. And actually, he is the youngest governor in Philippine history. And our Greeneration Ambassador, let's all welcome, ladies and gentlemen, Governor Miguel Migs Villafuerte. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, kakadating ko lang po. Galing po ako, binisita ko po ang ating pambansang kamao sa Macau, tapos dumiretso po ako sa aming probinsya, tapos nagdiretso po dito sa Greeneration Summit. Salamat. Bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang ating mga special na bisita na nakasama po natin ngayong araw. Unang-una, ang Secretary po kan Climate Change Commission na si Secretary Lucille Sering. Kay Yusek po, nandito rin po siya.
sa aking mga fellow climate change ambassadors na si Ms. Bianca Gonzalez, si Mayor Pai Alvarez, at sa lahat po ng aking mga fellow speakers, sa inyo pong lahat, maraming salamat po for having me today. Unang-una po, gusto kong magpakilala sa inyong lahat. Ako po si Miguel Migs Villafuerte, ang governor po ng probinsya ng Camarines Sur. Meron ba tayong mga taga-probinsya ng Camsur dito? Maraming salamat. May regalo ako sa inyo lahat mamaya. Mga kababayan, mga taga-Bicol, mga kadakol, mga Bicolano, digdi. O sige, dahil narinig ko po na si Mayor Pai Alvarez, kung masagot daw ang question and answer portion, ay may papremyo po siyang free trip to San Vicente, Palawan. Napakaganda po doon. O sige, dahil masaya po ako na nandito po ako ngayon, kasama ko kayo lahat. Ang makakasagot naman po ng question and answer ko, 5, ay may round trip sa Camsur, either sa CWC or sa Karamoan. Kayo na pumili. So 5. Kaya mamaya sana makinig tayo sa aking presentation. Siguro bibilisan ko po para hindi masyado boring. Pero importante po ngayong araw ay we are informed in terms of climate change. Dahil totoong-totoo po ito. So, bago ang lahat, sana po bigyan niyo ako ng pagkakataon na makapag-present ng aming initiative po. Ang inisyatibo po ng gobyerno probinsyal ng Camarines Sur in terms of climate change. I will make this very fast para hindi tayo masyado mainit. Asa na? O habang pine-prepare pa po yung presentation ko, tuloy-tuloy ang pagpapakilala ko po. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ang na-elect, thank God, bilang the youngest governor in Philippine history. Ito po talagang malaking honor para sa aming pamilya, para sa Bicol Region, sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya maaasahan po ninyo, mga kapwa ko kabataan, na hindi ko po pababayaan ang reputasyon ng henerasyon natin ngayong panahon. Talaga po magsisipag ako para pagdating ng panahon na kamo naman ay magkakataon, sabihin nila bakit si Mayor Pai naging epektibo. Sa mga hindi na nakakaalam, ako po, tuwing pumapasok sa mga conference na tulad nito, dalawa lang po ang laging tinatanong sa akin ng mga tao. Unang-unang tanong po sa akin, kamusta na kayo ng lolo mo? Dahil yun nga po, medyo naglawan kami nung nakarang eleksyon. At yung ikadawang talong sa akin, tuwing nagbibisita ako sa mga convention, kamusta na kayo ni Sara Geronimo? Grabe. Pressure. Pero, hindi ko nasabihin. Baka ma-rappler pa ako. Joke lang. Asan na yung presentation natin? Sige, para climate change naman po. In terms of climate change, marami po nakakaalam, siguro, na grabe po talaga ang devastation sa bagyong Yolanda. Ito po siguro, hindi natin kinaasahan ang kalakasan ng bagyong Yolanda, pero ang bagyong Yolanda po, her birth, and as well as others like her, were pretty much well prophesied in the past. So kung wala po tayong gawin sa ngayong panahon in terms of forms of adaptation and mitigation, uulit po ang bagyong Yolanda. It will be reincarnated several times over and over again, not only in the Philippines, but in all parts of the world. So kailangan po talaga, we are aware, and sabi nga ni Mayor Pai kanina, na nakaka-inspire, that change happens within us. So totoo po yan. So habang naghihintay pa rin tayo, sino ang mga taga-Bicol? Ang dami. Sige, pampagana para makinig kayo lahat sa presentation ko. Sabi ko kanina kung sino ang makakasagot ng question and answer, 5. Ngayon, gawin nating 8, round trip to Camsur. Kaya kailangan pay attention tayo. Pasensya na rin po kung medyo nahahaluan ko ng Bicol ang aking pagsasalita dahil matagal na po akong hindi nakakapunta ng Manila, matagal na akong hindi nagtatagalog, puro Bicol lang. Kaya kung may mga hindi kayo maintindihan, siguro palakpak kayo kung mag-Bicol ako. Pero madami naman mga taga-Camsur. Ano na?
Matagal. O sige, habang naghihintay, pwede makat ka. Mag-ano muna tayo, magkaroon ng konting kasayahan habang hinihintay i-load ang aking premyo. Pangalan, Clea, taga saan ka, Clay? La Consolacion College, Manila. La Consolacion College, Manila. Ilan taong ka na? 15. 15. Sino ang paborito mong artista? Sara Eronimo. Paborito ko rin yan. Ikaw ba ay marunong kumanta? Hindi po. Hindi. Ikaw ba marunong mag-pick up line? Ano? Pick up line. O sige, ikaw ba nakapunta na sa probinsya namin? Bicol. Sa Camsor, hindi pa. Hindi pa. Saan sa Bicol? Sorsogon. Sorsogon. Gusto mo ba makabalik? Gusto mo bang makabisita sa CWCR sa Karamoan? Opo. Sige, isa lang ang request ko. Bibigyan kita ng round trip ticket kasama ang isa mong kaibigan. Pag matikman ko naman ang kiss ng mga taga La Consolacion High School. Isa lang. Round trip, kasama kaibigan mo. Sige. Sabi, sige. Ito talaga nakaganito na. Teka. Para may konting eksena. Isipin natin, ano bang sikat na palabas ngayon? Sige na, ready na, kiss. Hindi ba ako ready? Hinampas pa. Sige, ako na lang magkikiss sa'yo. Ang bango. Ako naman. Sige na. Tapos may round trip ka na. Okay, ang mga kiss ng mga taga La Consolacion School. Ang kiss niya may halong laway. Hindi, biro lang. Sige, dahil naglakas loob ka, bibigyan kita ng round trip ticket to Camarines Sur with one of your friend. Juan, ilan gusto mo? 3. Grabe ka naman. Sige, pag-usapan natin. Nakita mo yung babaeng yun, nakataas yung kamay? Yan, puntahan mo siya. Siya mag-aayos ng ticket mo, kailan mo gusto pumunta, at sino mga kaibigan ang gusto mo isama. Okay, maraming salamat sa iyo. Thank you. Ngayon, seryoso na tayo. Unang-una, maraming salamat po muli for having me. Ito po ang initiative ng probinsya ng Camarines Sur in terms of global warming and climate change, ang El Verde. Next. Ang El Verde movement po, sinimulan po ng aking ama na ang dating gobernador po ng aming probinsya na si Governor El Rey Villafuerte. Noong 2011 po, noong International Year of Forests, sinimulan po niya ang El Verde movement. Ang El Verde movement po, ang objeto po ng programang ito ay maprotektahan ng environment to alleviate poverty and to provide livelihood. So sa grand opening po ng aming El Verde movement, nagpakita po ng support and commitment si President Pinoy, si Secretary Bahe at ang dating DILG Secretary na si Jessie Robredo. Next, kababayan po namin siya. Ang vision po ng El Verde, ang vision po ng El Verde, to be the greenest and most environmentally friendly province in Asia. Next, key goals, to end poverty, protect the environment, and livelihood development. Next, saan po kami nagsimula? Nagsimula po kami, hinanap po namin ang mga areas of high conservation priority and biological diversity. Next, ito po yung mga coastal forests, mga mangrove swamps, at saka mga related ecosystems. Next, sige-sige rin po ang aming pag-promote ng industrial tree plantations and mga private tree farms. Next, ito po, sinisigurado po namin na ang bawat barangay po sa aming probinsya ay may small land holdings and mga backyards like schools, community parks, etc. Next, ano po ang mga tinatanim namin sa El Verde program? Ang pinopromote po namin itanim
ay mga endemic and native trees, including non-timber species like bamboos and palms of significant economic and ecological importance. Next. Ito po, na-identify na po namin ang mga posibleng mga punong pwedeng itanim na i-encourage po namin itanim sa mga upland barangays, upland areas. O, hindi natin mabasa. Next. Back. Ito naman sa mga coastal and mangroves area na identify na rin po namin. Isa po dyan ay ang Bani, tsaka Nipa. O, tandaan niyo yan. Next. Urban and greening roadside areas po. Na research po na po namin kung anong pwede itanim po sa mga highly urbanized areas such as Metro Manila, Naga City, Iriga City. Yan po. Pili. Isang example. Next. Priority programs naman po ng El Verde program ay ang reforestation. Next. Riverbank and lakeside protection. Mangrove and beaches. Importante po ang mangrove, lalong-lalo na po sa mga storm surges. Next. Urban greening. Ito po mga roadside tree plantation, tree parks. Sana. Next. Ang El Verde roadmap po ay mag-promote ng multi-sectoral commitment and involvement and participation. Nung ako po na ilihir bilang gobernador, sinabi ko po, pinangako ko po sa aming mga constituentes na pag ako po, ipapatuloy po natin ang El Verde program. Ang naging objeto po ng aking ama, ang dating gobernador ng probinsya ng Camarines Sur, ay makapagpatanim ng 12 million trees by 2012. Nung ako naman po na bigyan ng pagkakataon na maging gobernador, sinabi ko po, pinangako ko po na ang vision, bagong vision ng El Verde program ay makapagpatanim 40 million trees by 2020. Next. Ito po, ano po ang El Verde program? Food for Tree. Sa bawat puno po na itatanim sa probinsya ng Camarines Sur, pumunta po kayo sa Kapitolyo po namin, magbibigay po kami ng mga seedling, libre. Kasi itanim po nyo yan, 3 pesos kada punong itatanim at aalagaan. So ito po, Food for Tree, ang gusto po kasi ng mga iba namin mga tao sa probinsya po namin, imbis na 3 pesos per tree, gusto nila bigas. So naging Food for Tree. Ang current beneficiaries po ng Food for Tree program ng El Verde ay halos 13,000 families na po at 2,366 families in nursery operations. Next. Plant a Tree Study for Free. Isa pa po itong kasali sa El Verde Movement. Ang bawat estudyante po sa probinsya ng Camarines Sur, kung makapagpatanim ng mga puno, meron po kaming guidelines, ay bibigyan po namin sila ng scholarship in both public and private universities and college. Ito po, from 50% scholar to full scholar. So ang scholar po namin ngayon sa probinsya ng Camarines Sur, nakasama po sa El Verde Movement ay 4,000 college students na po. Sigurado po madadagdagan pa po yan. Next. Back Tree School. Ito naman po, bukas sa lahat ng mga organisasyon, mga kumpanya, na kung gusto po niyo makatulong sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur, talaga mga indigent, out-of-school youth sa probinsya po namin, ay bukas po ang aming pinto. Sa bawat 2,500 trees po na mapagpatanim na mga organisasyon o mga kumpanya, ay bibigyan po namin at magsusuporta po ang probinsya ng Camarines Sur ng 10 indigent scholars. So malaking tulong po ito, lalong-lalo na po sa kabataan. Next. Sinisigurado ko rin po na ang mga mayors, ang mga municipalities at mga syudad sa aming probinsya ay mag-participate din po. Dahil kung magtutulungan ang probinsya, ang munisipyo, ang syudad, ang barangay, mas marami pong tulong ang makukuha ng aming mga kababayan. So halimbawa po, ang best barangay o private NGOs sa aming probinsya, best in reforestation, makakatanggap po ng 75,000. Sa riverbank, lakeside production, mangrove and beach forest, urban greening. So mamimili po kami kada taon kung sino ang mga best barangay, best municipality, tas may mga financial incentives. Next. Ito po, latest addition po namin, the launch of the Nutri-Green program. Sa tulong po ng
DepEd, na-realize po namin ang programang ito. Next. Kasali po dito sa programang ito ang free feeding and deworming for 72 days. Ito po, alam ko po sa mga probinsya na ang mga lote po na mga high school, elementary school at college ay marami pong mga idle land, lalong-lalo na po sa mga upland barangays. Ang gusto po namin mangyari dito ay magtanim po sila kahit 1 hektarya lang po ng lupa ng mga puno, galing po sa amin ng mga seedling, mag-develop po sila ng mga mga forest park sa kanilang mga paaralan, ay magbibigay po ng incentive ang provincial government of the province of Camarines Sur. Magbibigay po kami ng free feeding and deworming para po sa lahat ng estudyante sa mga eskwelahan na may forest park for 72 days. Next. Basura, gamit at iba pa. Ito rin po, kasali po sa El Verde program. Ang bawat estudyante po na mag-recycle, magbigay po sa amin ng plastic bottles, paper bags, ay bibigyan po namin sila ng mga libreng pencil, libreng notebook, libreng libro at iba pa. So 2 birds, 1 stone po to. Nalilinisan po ang ating kapaligiran at nakakatulong po tayo sa mga estudyante. Next. School tree parks. Ito po yung sinabi ko. Ang goal po namin, vision po namin sa Camarines Sur ay magkaroon ng isang forest park per school. Almost 800,000 po ang paaralan sa probinsya po namin. 2 million po ang population. So sa tingin ko naman po, pag magtulungan ng lahat, kayang-kaya po namin mas-achieve ito. Next. Ito po ang mga partner ng El Verde Movement ngayong panahon. Next. Highlights. Yan po ang aking ama. Nung siya po ang gobernador, naka-break po sila ng mga Guinness Book of World Record. Ang una pong record na na-break po nila ay planting 64 trees in just 15 minutes in the municipality of Siruma. Ang tinalo po namin ay ang India, 52,000 trees. Ang natanim nila, kami 64,000. So, binisita po kami ng Guinness Book of World Record, binigyan po ng plaque of appreciation ng aking ama. Next. Ito po, provincial ordinance na ginawa po namin. We declared on February 23, 2011 ay maging Camsur El Verde Day. Ang nangyayari po dito ay massive tree planting po sa araw na ito. Walang pasok po ang mga bata. Nagtatanim po sila araw-araw para naman po maalala po nila ang vision ng El Verde Movement. Next. So ito po, sige-sige po ang aming pagpatanim noong April 22 po. During the Earth Day, nagpatanim po kami 300,000 trees in just 1 day sa marami pong mga munisipyo sa aming probinsya. Next. 2011 po, yung El Verde Movement po, nilaunch po namin ang Sagip Ilog Project. Ito po, nagtanim po kami 1.7 million trees along the watershed areas of the Bicol River. Napakaganda po ng Bicol River, 86 barangays po ang dinadaanan niya across the whole province of Camsur. So marami po talagang maraming potential ang Bicol River, lalong-lalo na po paglinisin at pagandahin pa po natin. Next. December 2011, naghanda na naman po kami ng massive tree planting. Ang pagpapahanda po ng massive tree planting ay hindi po basta-basta. Kailangan mo po i-organize ang mga estudyante, mga NGO, mga organisasyon, ang PNP, ang Army. So, nung December kami nagplano, February po, during the first year anniversary of the El Verde Movement, ay nakapagpatanim po kami ng another 250,000 trees. Total na po noon, nung February 2012, ay 5.3 trees. Okay, next. Isa pa pong Guinness Book of World Record na nireceive po ng aking ama, ng dating gobernador na si Gov. El Rey, ay the most number of mangrove pinakamarami pong mangroves na tanim in 15 minutes. Ang natanim po namin sa isang oras. Ang natanim po namin sa Barangay San Rafael, Ragay, ay 1 million mangroves. So napakadami po. So kayang-kaya basta mag-organize. Next. April 22, Earth Day, nagtanim pa po kami 600,000 trees in 1 day. June 2012, nag-celebrate po kami ng Environment Month. Nakapagpatanim po muli kami 1.5 million trees. So siguro medyo
nakikita natin parang ang dali naman makapagpatanim ng mga puno. Hindi po. It requires massive planning and massive people. So talaga po kami, maaasahan po ninyo na sa Provincial Government of Camarines Sur, grabe po ang support ng LGU, ng gobyerno provincial, kaya po namin na-achieve ang mga ganitong accomplishment. Next. So ito po ang mga mapa kung nasaan ang mga nakatanim na puno. Soon po sa CAMSUR website, magkakaroon na po kami ng geotagging. Yan po yung kunwari sa Facebook. Magpo-post ka ng picture, itatag mo kung nasan ka, nasa SMX, lalabas. Ito po, ang plano po namin dito in the future, magkaroon ng geotagging ang bawat puno. Ang bawat puno ay may sariling tag. At doon pwede mo pong hanapin sa Google Map. Next. So ngayon po, as of December 31, sa term pa po ito ng aking ama, ang napagpatanim po niya ay 12 million trees. So talaga pong na-realize ang kanyang vision. Okay, next. In terms of tree planting, ito po establishment of marine protected areas and fish sanctuaries, lalong-lalo na po sa mga coastal municipalities sa aming pong probinsya. Ang coastal municipalities po sa probinsya ng Camarines Sur ay halos 30 to 40%. So marami po talaga mga barangay na kailangan ng tulong. Next. Nag-establish po kami ng marine protected areas and fish sanctuaries. Yan po ang mga lugar, number of barangays at number of hectares. Next. Nag-establish din po kami ng Ocean Nursery in Caramoan. 300 giant clam, 200 giant clam, napakalaking tulong para po sa mga taga-Caramoan. Next. Nag-establish kami ng reseeding and restocking ng abalone. Ito po, very high in demand, lalong-lalo na po sa Metro Manila at sa ibang bansa, sa China. We are restocking and reseeding. So, malaking tulong po in terms of livelihood sa mga taga-Caramoan. Next. Mangrove rehabilitation. Importante po ang mangrove, lalong-lalo na po sa mga coastal barangay. Bakit po? Ito, mangroves acts as a natural seawall. So pag magkaroon po tayo ng mga tsunami, mga storm surges, ang mangrove po ang magiging first line of defense ng ating mga coastal barangays. Next. Resource-based livelihood naman po, nagkaroon kami ng aquaculture, mud crab fattening. Next. Balloon cage grow-out culture. Next. Seaweed farming and nursery. Next. Ayan po, ito malaking honor po ito para sa aming probinsya. Noong January 2013 po, nasama po kami ang El Verde Movement sa climate change adaptation. Best practices in the Philippines, kasama po ang El Verde Movement. Next. On January 12 po, ito, malaking bagay po ito. Yung United Nations Framework Convention po, binigyan na po kami ng carbon credits. Ibig sabihin po nito, ang bawat puno po na patanim po namin ay acknowledged na po ng UN. May bibigyan po kami ng financial incentive sa bawat punong aming itatanim. So ito po, pwede pong gayahin ng bawat LGU sa Republika ng Pilipinas. Okay, next. On June 30, 2013, ako po nag-take ng aking oath sa pagiging gobernador. At dito nga po, sinabi ko na I will vow that the vision of the province of Camarines Sur will plant 40 million trees by 2020. Kayang-kaya. Next. Sa tulong ninyong lahat, sana. Okay, September 25, 2013, nagkaroon po kami ng Summit on Forest Protection and Environmental Laws Enforcement. Next. Sige-sige pa rin po ang aming pagpapatanim. Ngayon po, ako na po nag-spearhead. Sige-sige po ang aking pagbisita sa mga barangay, upland o coastal. Ako mismo ang nagtatanim. Sarili ko po, masaya po siya at madali lang po talaga. Kung isipin ninyo, 1,000 trees, paano natatanimin ng sobrang dami? Ako po, 20 minutes pa lang po, halos nakapagpatanim na ako ng almost 200 trees. So madali lang po talaga. It's just, didikit mo lang sa lupa, lalong-lalo na mangrove. Very easy to plant at madali po siyang alagaan. So next. So the race is on to save the environment. As of today, 4 months pa lang po ako nakaupo bilang gobernador ng probinsya po namin, halos 15.3 million trees na po ang aming naitanim. As of November 15 po yan. So sige-sige po ang aming pagpapatanim.
Kung gusto niyo po makabisita, samahan po ninyo ako magtanim pa ng mas maraming puno dahil ito po talaga para sa ating kinabukasan. Sa tulong po ng kabataan, sa tulong po ninyo lahat ito posible. Next. We need you. Maraming salamat at thank you for your attention. Teka, may nag-iPad. Dali mo yung iPad mo. Oh, ngayon, we shall proceed to the question and answer portion. Okay lang? Alright. Sa baba ba? Sige, unahin natin. Ilan sinabi ko? 8? Nakapili na kayo. Sige. Ito muna. Taga Bicol. Pangalan? Mary Grace. Mary Grace. Ikaw? Kathleen po. Taga saan kayong dalawa? PUP Santa Mesa. PUP. Sa mga taga PUP? Mabuhay kayo. Ano yung nakasulat sa iPad mo? Pakis. Ikaw talaga. Habang nagpre-present ako, nakaganon yung iPad niya, tapos gumagano. Nakaka-distract. O sige, okay lang, dahil maganda ka naman. O sige. O, pakis. O ba? Sino mga taga-PUP? Okay, yung mga kiss na mga taga-PUP. Pag i-kiss ka, may tunog na. Approve. May halong sip-sip. O. Salamat, salamat. O, gusto niyo rin makapunta sa probinsya namin? Ako gusto ko pong bumalik. Nakapunta ka na doon? Bicol po ako. Taga saan? Camarines Sur po. Sa Milaor. Taga Milaor, kababayan ko po ito. So sigurado, bibigyan ko kayong dalawa ng round trip to Camarines Sur. May lipstick na ako. Sige. Saan si Kat? Ayun si Kat. Yung nakaputi. Puntahan mo. Okay, sino na yung question and answer? 8. 8 pa po. 8 pa? Ayaw mo? 5 na lang daw. Ang dami. Wait. Kids, behave. Baba po muna tayo sa stage. At Okay. pinagkakagulan po natin Sino si una? Dominic. Sige, pila. Galingan nyo. Round trip ticket to the province of Kamsur. Pwede kayong mag-wakeboarding sa CWC o pwede kayo mag-island hopping sa Karamoan. Una. Pangalan? Jerome Ignacio. Taga saan? St. Michael's College of Laguna. Taga Laguna. Okay, Jerome. Magkano ang binibigay namin na financial incentive sa bawat puno sa probinsya ng Kamsur? Sige. 75,000 pesos. Taga saan ka? PUP. Sa bawat tao, sa bawat puno. 3 pesos. Tama ba? Tama. 3 pesos po ang binibigay namin sa bawat puno na itanim sa aming probinsya. Thank you. Sige, nasan si Kat? Kat, ayun si Kat. Kukunin niya pangalan mo at contact details. Kailan mo gusto pumunta sa amin? Kung kailan free. Kailan free? Sige. Susunod. Ito naman. Magkano ang sa aming financial incentive sa best barangay na magkaroon ng reforestation? 75,000 po. 75,000. Tama ba? Mali. Hindi, tama. Sige. Bakit? Ikaw naman, pangalan? Cristel po. Cristel, kailan mo gusto pumunta sa amin? Kahit kailan po. Sige, punta ka Valentine's Day, Biro lang. Sige, Cristel, doon ka kay Kat, susulat namin. I-text mo siya, ikaw na mag-book ng ticket mo. Tapos kami magbabayad, siyempre. Okay, next. Parang masyadong madali kung raise your hand, Siguro Pila siguro, Sige. Okay. Pangalan? Karen po. Karen, taga-anong paaralan ka? PUP po. PUP, okay. Karen, anong year namin in-establish ang El Verde Movement? Karen!
Ano, sino ba? Ha? O, sige, lalaki naman daw. Teka, bago mo sagutin, ano pangalan mo? Duday po. Pangalan? RJ. Juday, taga anong paaralan ka? PUP Santa Mesa. PUP. Sige. Anong year naman in-establish ang El Verde Movement? It's February 23, 2011. Sige. Juday, see you in Camsur soon. Okay. That. Ilan na lang? Ilan na lang? 5 na lang. Okay. Teka, anong school ka? PUP, ikaw. Santa Catalina College, Negosyo. Sige, susubukan natin. Sino mga taga Santa Catalina? Marami rin pala. Okay. Pangalan? Kayselin Ke. Ilan? Ano pangalan? Kayselin. Kayselin, ilan ng puno as of November 15 ang aming naipatanim? 15,348,632. Sige, walang kodigo. 16 million. Estimated. Sige. Hindi. Exact. St. Michael. Exact, ha? 15,348,622. Mali. 15,632,000. Ako po. 15,348,632. Anong school mo? PUP po. Aba, PUP na naman. Sige. Hope to see you soon in Camsur. Ilan na? 4 na lang. Sige, subukan natin mga taga-Arellano. Sino mga taga-Arellano? Ayun. Sige, hirapan natin ng konti. Ilang percent ang coastal barangays sa probinsya ng Camarines Sur? Sinabi yun nga. May sinabi ba ako? Sir, pwede change question? Change question. Pasagot. Teka. Sige. 30 to 40%. Tama. Taga saan school ka? La Consolacion. Sige. Okay. Aureliano, second chance. Sige, Aureliano, para well-diverse.